Good morning po, Kuya. Oo nga naman. Ang katanungan ko po, namayapan na po yung aking ina. Kamakailan lang po nalaman po namin magkakapatid na may panibagong pamilya po ang aking ama. Ano po ang maaari po namin gawin kung sakali pong iuwi ng aking ama ang kanyang pangalawang pamilya? At ano po ang maaari namin gawin kung sakaling ibenta niya po ang lupa at bahay? Bagamat ito po ay naipundar ng aking ina, nakapangalan naman po sa aking ama. Yan, teka muna ha. Isa-isahin natin ito. Parang, kasi una, hindi naman pwedeng pigilan yung tatay kung Erin, di ba? Kung halimbawa gusto niyang mag-asawa ulit dahil namatay na yung kanyang So, meaning, meron naman siya ding sa legal na pag-uusap, pwede siya mag-asawa ulit kung gusto niya. Ma-dissolve na yung marriage by then. Pero, yung mga ari-arian na naiwanan noong kanyang nanay, kasi, ano yan hindi lang naman sa nanay niya, sa tatay din niya. Pero merong mana sila doon sa nanay niya na namatay. Di ba? Parang, ngayon, yung mana nila sa nanay niya na namatay, supposed to be parang halimbawa sinabi yung isang yung kalahating ng pag-aari kaya lang nakapangalan lang daw sa tatay niya yung bahay. Nakapangalan lang dun sa kanyang tatay. Paano yun nare-resolve sa ganung pwede na ba na pag namatay yung nanay, kunin na ng mga anak yung mana nila sa nanay nila? Dapat. Correct, Dapat ganun at mag-execute sila ng extrajudicial settlement para ma-determine na kaagad kung ano yung share ng mga bata mula sa nanay nila. Pero kahit nakapangalan sa tatay niya lang lahat, pwedeng i-establish na yun ay conjugal property. Yes, pwede. Kasi una, ang tanong, depende kung anong edad talaga, no? Kung before August of 1988, no? Then ang nag-govern conjugal property rights. No? So after that, absolute community of property. So mas madali pag absolute. Pag conjugal, i-determine kung ano yung mga properties na dinala during the marriage at ano yung fruits. No? So doon natin may tatanong kung yung bahay yan ay conjugal na pag may-ari ng dalawa, so may hati yung nanay sa bahay na yan. Ngayon, yung hati ng nanay para pagmanahin ng mga anak, yung hati ng hati yun 1/4 lalabas. Kasi di ba parang pagka pinag-usapan ng succession, ang lalaki sa asawa, pag namatay yung babae, meron ding mana yung lalaki. Correct. At kung ang may mana ang lalaki, kalahati nung mana ng isang buo. Yes. Yung mana ng lalaki ay isang bahagi doon sa kabuuan ng mamanahin. Yes. So parang may portion, ang mga anak, kung 5, yung isang portion doon naman sa lalaki. Yes. So ang mangyayari ngayon dito ay i-determine muna kung anong sumasakop. Kung it's either conjugal ba yan or absolute community of property before they can move on. Pero saan nila unang dapat dalhin ito? Kasi dapat ilapit ito una sa lawyer, di ba? Yes. Tapos saan idudulog ito pagka ganito hatian? Well, kung wala naman problema within themselves, pwede nilang pag-usapan na yan Ngayon kung dito merong pangamba yung mga anak baka solohin na lang ng pangalawang pamilya, then ang susunod dyan kailangan dalhin talaga sa korte yan. But for certain, walang pwedeng manahin at makuha yung pangalawang pamilya doon sa bahagi ng mana ng nanay. Yes. Dahil hindi pa naman patay yung tatay Yes. All right. So medyo masalimot dahil technical ng konti, Jennifer, siguro mas maganda punta ka ng ating law center para maayudahan ka ng ating mga lawyers to give you the guidance para mabigay kung ano yung sunod-sunod na dapat mong gawin bilang isang tagapagmana at makita lahat yung mga ari-arian
na pwedeng kung saan yung bahagi ng nanay ninyo. Kasi dun lang naman sa tatay hindi pa kayo pwedeng kumuha ng mana dahil buhay pa. Buhay pa. So yun ay ma-determine at malaman kung paano kayo makakapagpetisyon para mahati sa inyo yung naiwanan ng inyong ina. Ipadala na rin natin sa kanya, kuya, yung mga papeles. Yung marriage contract, death certificate, tapos yung mga papeles ng lupa at saka ari-arian. Para makita ng mga abogado natin, madaling mailagay sa date kung conjugal ba to o hindi. At mas maganda rin kung may tukoy nila kung kailan na kuha yung mga property. yung mga property. Mas madali yun eh. Okay, Jennifer. Salamat po, Kuya. Yan, salamat. Salamat si Jennifer.